Sa taon pong ito ng yubileo, humingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkukulang at pagkakasala. Ang puso nating natarakan ng pagkakasala ay magtulak sa atin sa pagsisisi at pagbabalik loob upang maibsan ang sakit nito. Ibalik loob po natin sa Ama ang ating puso. Bilang inyong obispo, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Ipagdarasal niyo po ako maya-maya sa pagpapanibago po ng mga pangako. Hihilingin ko pong ipagdasal niyo ako, ang inyong obispo, na may kahinaan at pagkukulang. Sa aking pong di pagiging ama sa maraming pagkakataon for not being fatherly. Because I am not really fatherly. Some of you may have noticed, my face is not fatherly. If I refuse to smile, sungit. Di po ba? Nobody immediately approach me and will say, napaka-fatherly mo naman, Bishop. Dahil usually po, if it will be your first time to meet me, I am not smiling. Sometimes, para na nga akong mahigpit pa sa di lang mahigpit. For being not so fatherly, I cannot promise to try my best to be. I ask for your forgiveness. Sa mga kakulangan ko, sa mga desisyon at pamumuno na pinaiiral ko, kung minsan, o kaya baka madalas, ang sarili kong isipan na hindi nagtatanong-tanong, hindi mo na mag-ask, hindi mo na mag-consult, pasensya na po. Baka naging ugali ko na yung matagal na. Humingi rin po ako ng tawad. Sa mga kasungitan, yun na nga po, sa mga kasungitan ko, pasensya na ha. At di ko pagpansin, minsan ko kasi mahina yung tenga ko. Tinatawag pala ako, hindi ko na pinansin. Ano po? Lalo na po sa mga nangangailangan, hindi naman ako nagbibingi-bingihan. Kaya lang po kung minsan talaga di ko nadidinig. O sadyang baka nga hindi ko pinakinggan ang mga nangangailangan. Hiling ko po ang kapatawaran. Sa mga pagliban ko po sa tungkulin bilang pastol, hindi ko po magamit bilang mabuting pastol. Hindi nga eh. May kakulangan nga eh. Parang inuna ko pa po ang ibang dioceses. Narinig ko na ho ito na napinta sa akin. Inuuna pa ni yung obispo ang ibang dioceses. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko alam paano nakakarating sa akin, pero nakakarating ko sa akin. Hindi ko naman hinihingi. Hindi ko naman inimbistagahan. Bakit nalalaman ko? Bahala na. Ano po? Pero sana po mapatawad niyo ako kung ako man po ay hindi 100% lang lagi sa diocese ng ibang. Sa akin pong pagbabaliwala sa mga hinaing na inilapit ng mga parishioners na nagrereklamo, humihingi po ako ng kapatawaran. Mabagal po talaga ako pagdating dyan. Di man ako magtanong kung anong gagawin, pero mabagal po talaga ako. Pero pag magdidesisyon, may kabagalan po talaga ako. Naghihintay pa po ako. Sa mga kapatid ko pong pari, hindi ko kayo kasama rito ha. Nakaharap lang ako sa inyo, pero ito ay para sa mga nasa likod ko. Huwag kayong magsasalita sa likod ko, magagalit ako sa inyo. Alam ko pong marami akong pagkukulang sa inyo. Sa hindi ko pagbubuhos, pagbubuhos ng maraming oras sa pamumuno at pagkalinga sa inyo. Sa di ko pagpapakita ng mabuting halimbawa sa ilang pagkakataon. Sa di ko pagbibigay sa inyo ng mas malalim na paghubog sa pagtulad kay Kristo. Sa mga pagkakataon na nabaliwala ko rin ang inyong kalalagayan, lalo na sa panahon ng karamdaman at suliranin. Sa madalas kong mananahimik na lang ako, imbis na magsalita, na nagdulot ng pagkaalinlangan sa aking mga ginagawa. Alam ko pong napag-aalinlangan ninyo ako. At kung minsan kayo nang gumagawa ng dahilan, kung iniisip ko, sana po'y mapatawad ninyo ako. Sa inyo po mga kapatid kay Kristo, ito kayo naman ito. Makinig ko kayo. Humihingi po ako ng tawad sa mga pagkakataong kami pong mga pari ay lumiliban sa paglilingkod sa inyo para unahin ang sarili naming lakad. Nakaranas na ho kayo nun? Lumapit kayo sa pari, humihingi kayo ng tulong, humihingi kayo ng sandali. Sabi ng pari, bukas na lang, mag-ialis ako. Meron pong may sakit sa ospital. Doon ka sa kabilang parokya pumunta, taga doon ka eh. Pasensya na po, pasensya na po. Sa mga pagkakataon na umihira lang aming init ng ulo at galit, imbis na umunawa at maging mahinahon. Paminsan-minsan, makakatapat po talaga kayo. Makakatapat kayong mainit ang ulo namin at halinawa nga, hindi masamang salita ang lumabas sa bibig namin. Dahil pag hindi, lulubog kayo sa kinatatayuan nyo. Hindi ba, no? Pag ang nagsalita ng masama sa inyo ay tambay sa kanto, lalang yan. Pero pag ang nagsalita sa inyo ay ang pari, lulubog ka sa kinatatayuan mo. Sorry po ha. Pasensya na. Sa pagkakait namin ng tulong sa mga nanglilimos, sa mga kumakatok sa parokya, sa mga mahihirap, at labis na pagtanggap naman namin sa mga mayayaman, sa mga may pera, sa nagbibigay ng kaginawahan, sa tumutulong ng malaki. Pasensya na po. Sa mga pangyayari na nakapagdulot kami ng sama ng loob sa inyo dahil sa aming masamang ugali, hindi ko kami pari at naordinahan, nalukuban ng Espiritu Santo, pinutunan ng kamay ng obispo, na wala na ho ang lahat ng sama ng ugali namin. May iiwanan ng Diyos. Pati ang Espiritu Santo, iiwanan ng Diyos. Pati ang Espiritu Santo. Hindi niya buburahin lahat ng sama ng ugali ng pari. Bakit? Sapagkat doon din ho sa gawin na yon, magkakaroon ng pagbabago, ng pagsusumikap. Kung minsan doon na nga ho ang pagbangon sa kabanalan. Kung minsan po, kaming mga pari ay natututo hindi po sa gawi ng kabutihan, kundi sa sakit ng pagkakamali. Pag naramdaman na ho namin yung sting of sin,
the compungericor. Ayun na nga po. Ganon din ho. Pasensya na po kung napakitaan namin kayo ng aming masamang ugali. Sa mga pagkakataon pong hindi kami naging tapat sa aming pangangasiwa ng yaman, ng pera ng simbahan, kung kami po, di namin napangasiwa ng mahusay, baka nawaldas, baka po natapon, baka po nawala ang pera ng Panginoon, pasensya na po. Sana'y humingi rin po kayo ng tawad sa amin. Akala ninyo ha? Humingi kayo ng tawad sa amin. Kung sakali man pong nakagawa din kayo ng masama, na marahil nakagawa ho kayo. Okay, kayo pong mga sisters, you're not exempted here. Even if you are the holiest of the women of Zambales and Olongapo, beg for God's mercy if you have done something wrong to the bishop and to the priest. Humingi rin po kayo ng kapatawaran. Pasensya na po ha, kung ako'y nagmamalabis. This program is brought to you by mga dapat sa simbahang Katolika sa Pilipinas.